ang ano doon, ayusin na lang natin yung sistema na isa lang ang may hawak. Gusto ko tanggalin din, gusto sa akin gusto ko tanggalin mga kababayan, yung power of the purse, yung pera sa Congress, sa Senate. Kasi itong mga gagong to, Senate, Congress, sorry sa inyo hindi lahat gago pero maraming gago. Ang punto, inabuso na masyado. Idatanggal nila sa Supreme Court, mababago nila yung na Supreme Court, yung takbo. Idatanggal nila sa COA, magiging yung COA. Kasi budget ang pinag-uusapan. Sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, saan mang panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, o abroad. Magandang gabi sa inyong lahat. Day 19 ng impeachment. Maraming salamat sa mga nanonood, sa suporta ninyo. Thank you so much. At inspirasyon kayo na to continue despite of all the negative na mga pangyayari, no? At saka health problems. Aray ko, hindi ko magets and all the health problems. So, musta kayo? Naway kayo tuyo, hindi kayo basa. At walang dinadamdam. Kung meron man dinadamdam, may mga trials, normal naman yan. Pag-pray nyo lang. So, ba't ako malungkot? Nakakasuya yung natin, sitwasyon natin. Nakaka-stress din talaga. Para panoorin mo sa halos maghapon, 10 o'clock hanggang abot ng mga 3, no? Ganon, almost 3. Ang impeachment, stressful Stressful. So, tapos 3 araw pa sa 1 linggo. Pahinga na lang yung nabagyo sila o nabaha, no? Pahinga kasi hindi sila makapunta sa Senado. Okay, so ano yung kanina? Ano yung mga feature kanina na atin talakayin? One is yung nagsalita si Attorney Ekek, sino yun? Si Bisaya. Libutan, no? Libutan. Attorney Libutan ba yun? Yung naka-makeup. Ayan, nagsalita siya. Ang pinalalabas niya, teacher siya, et cetera, tinutuwid lang niya yung tama, et cetera. Ngayon, iwas pusoy, no? At tapos, sumunod din yung ruling ni presiding judge Escudero. So, lahat sila tinamaan. Sana, hindi ba natunaw yung yung mga Senate judge? Kaya ang topic natin ngayon, ang totoong stupid. Ang totoong stupid. I'll try to touch about it hopefully briefly, no? Para hindi kayo mapuyat. Maganda yung ni Lacson, yung ni Escudero, yung ruling niya kasi tinamaan doon yung mga senator judges no? Na ibawal magpakita ng bias, tapos yung ganun bla bla bla. At saka yung mga derogatory na mga na unparliamentary na mga remarks, no? Like stupid, ganun. Nagbigay pa siya ng tapos nun pati sa prosecution, yung scam lumitaw, no? Example, di ba? Scam, mastermind, no? Kasi nagiging na nga yung impeachment na nawe-weaponize nga ng depensa at ng administration para sirain ang isang tao na politically persecuted dahil sa mananalo sa 2028. Maganda yung niya. Thank you, sino to? Thank you kay Catherine, maraming salamat. Heart, maraming salamat. Like, thank you, Catherine. Gandang gabi, sir. Sana sunod na eleksyon wala nang bumoto sa mga bastos, arrogante na dendor, stupid.
mga bastos, di ba? Pagka-eleksyon, ang bait nila eh. Lahat sila mabait. Pero pagka nanalo na at nakaupo na, ay wala na, hindi na kayo makalapit. Kaya kinakailangan korekin natin talaga. Isip-isip kayo paano korekin. Ako, ang suggestion ko, talaga may Council of Elders tayo o Council of the Whole o kaya Grand Council, Council of whatever na tawagin natin, na ang representation ay ang taong bayan. Buo, lahat tayo represented. So regardless kung ano yung religious belief natin, Muslim, Kristiyano, Atheist, Shintoist, etc., Buddhist, Hindu, kung whatever, o kaya yung plain na yung antag dito, anito, yung mga ganon, represented kahit papano. May sumasaklaw. Meron tayong mga indigenous people. So, how we will go about na pati sila represented. Kahit isang boto, represented sila. And that's very important. Kung walang matalino at walang pues yung pinaka-chieftain nila. No, I don't care kung basta mahalaga represented sila because importante yung mga indigenous people natin. So yung mga usapin mula sa ulo hanggang paa, sa day-to-day, 24/7, represented tayo. Very important sa akin yan eh. Religious belief, no? Age group, no? So council, kung Council of Elders, kung makasama yung mga bata, no? Yung mga tawag dyan, yung mga youth commission na yan, you know, yung mga bata, para involve sila kahit papaano. So may say sila tungkol sa ating mga workplace, sa mga sweldo nila, sa mga career advancement nila, sa mandatory service, yung mga may say kahit papaano. At pwede silang makakonvince dun sa mga elder doon na makasama. So it's a matter of yung mga representation, kung 3 level, 4 na level o hanggang 5 pa, basta merong structure siya na parang matrix, no? Ang pinaka-keyword doon, everyone is represented. So kunyari kung yung indigenous people may not be represented doon sa isang bagay, sa isang level, pwede silang ma-represent doon sa kung sino man ang nagmamahawak ng the other religious belief, no? So how will you go about a seat, percentages siguro, etc. Basta 120 million tayo. So for every 10 million, that's about 12 already na tao. That gives you an idea, no? For every 10 million. So kung ilalamp natin yung mga faith, no? Without any so plus minus, no? Ang punto diyan represented lahat on that level, and then may susunod by profession, and then by age group, by ethnic group, whatever. Malaki yung council, laki. Okay lang, kahit nga mga mga nasa 30 yan, okay lang eh. 20 hanggang 30. Para hindi tayo ganito eh. Kawawa tayo. Meron tumawag na stupid. Wala na. And then they get away with it. Kawawa, di ba? Pagka may presidente nga na wala. Nasabi ko yung kahapon eh. So, balikan nyo na lang So, anyway, hindi naman yun yung topic natin. What we want is to correct this system that is flawed. Aminin na natin, flawed yung sistema natin. Why? Because yung mga nag-design yan, way back. Kinopya. Ganito sa ganun. Gayahin natin. Without even thinking kung ano yung adaptable dito sa atin. Pangalawa, iba yung kultura natin. Sa Amerika, ang kultura nila, nagrereklamo sila talaga. Sampahan ka talaga ng kaso. Sa hospital nga eh. Kung kayo, nasa hospital kayo, merong kayong reklamo, tatakutin ka ng hospital natin. Sa kanila, hindi. Isusuka hanggang sa maghirap yung doktor. Sa atin, hindi. I-charge nila
i-charge ka ng professional fee ng pagkataas-taas hanggang sa ikaw nagmamakaawa na, Dok, pwede ba ang tawaran mo? Tawaran. Da utang na loob mo pa pagka nagbigay ng discount si doktor. Wala eh. So, paano naging discretion? Yan, tako ka mang ganun tanong eh. Bakit nagiging discretion sa professional fee, hindi standard? So, pwede siyang mag-ganon-ganon. Pwede siyang pagkatingin sa iyo, may kaya to. Naka-private room. Sisigilin ka ng daan libo o libo-libo. Putya, para bang hanggang kaya kang pigain. Day in, day out, meron na mga pasyente mga yan eh. So, ang dami nating dapat i-correct. The system is designed to hurt us. Hurt the Filipino. At the same system is designed to support them, yung mga binoboto natin. Support them to hurt us. Ganon eh. Tingnan yung nangyayari ngayon. Ninanakawan tayo. Tapos ngayon, ginagawa din yung sistema para ibendalo, para mag-impeach sila ng gusto ninyong maging presidente, gusto ninyo pinagkakatiwalaan ng mga taong bayan na isa sa mga officials na okay, ang taas ng rating, impeach nila, tatanggalin nila. Betrayal of public trust. Okay, hindi yung topic natin. Dami kong gusto sabihin, ano? So, ano ba? So, yung banat ni attorney, ano pangalan nun? Attorney Libutan ba? Tama ba? Magandang gabi. Stingray, magandang gabi. Bernardita Paculba. Hi, good evening, sir. Eric Gomez. Sunny Bingo. The senator's accusation of being a family troublemaker should be struck off. Sinong family troublemaker? The deputy has a hate issue. Oh, may ganon? Hindi ko nadinig yan. There is no hope for the Philippines. Na may pagkaasa ang Pilipinas, Vince. Ang ano nandun talaga, dapat tumayo tayo. Dapat i-emphasize natin. Hindi tayo magpatakot na kakasuhan. Hindi, putangin ng mga yan, ano. Hindi dapat tayo natatakot. Sila dapat natatakot sa atin, naggalit na tayo. Ganon eh. Galit naman talaga tayo eh. O bakit tayo tatakutin nito naggagalit-galitan sila, tapos natakot kayo? Puta na. Pagka ganon, evolution. Puta na mga gagong yan eh. We evolve. Ano ba nangyari sa mga dinosaur? Naging extinct. Ano mangyari sa mga buhaya? Extinct. Dapat. Evolve. Evolve tayo. We have to evolve. Puta na mga tatakutin kayo, wala na. Forever na kayong ganyan. Gusto nyo, Pilipinas, forever, ganyan, mamanayin ng mga apo ninyo, apo sa tuhod. You have to take a stand. You have to stand. You have to fight for it. Yun. If you want to have a beautiful country, you have to fight for it. Hindi yung yuyuko ka na lang. Para tayong panahon ng Kastila. Panahon ng mga Hapon. Diba? Panahon ng mga Amerikano. Ganun ka lang. Hindi pwede. Dapat tayuan natin. At sama-sama, mananalo kayo. Hindi yung tuturo nyo. Sir, ikaw na lang. Pucha. Puta kaya nga. Ba't ko yung sasapalaran yung buhay ko pag nakikita ko yung ganyan yung mga tao? Bakit? Mamatay na lang ako. Mangisda na lang ako. Alaga ako na aso. Is that worth dying for? Give me a reason that you will be worth dying for. That they will be worth dying for. You look at your family, then you will feel it's worth dying for. Kaya katingin ako sa pamilya ko. Pero yung pamilya nyo, iaasan nyo sa ibang tao. Ay, sus, Ginoo. Bahala kayo. Hindi pwedeng ganun. You have to feel it. You have to feel that it is your duty, your obligation to stand up and fight for this country because it is the future, not only your future, the future of your family, the future of future generations of Filipinos. Clap. Thank you. Pwede na ako sa entablado, no? Ayoko magpolitika kung mga kalokohan niya magpolitika na yan. Good evening, Cap Dado, Jen. No more cap sales to nito. No more cap sales to hindi ko maintindihan, Vince eh. Nimporto, good evening, Cap Dado. I'm so sorry, Rafi Tulfak.
insulted the witness so much, but he didn't stop insulting Tulpak. If there is an election, all those who criticize the BP will be locked up, everyone. Kung may election, join our army. Good shit. Join our army. Anong army meron kayo? Join our army so we can have a speaker for the people. Good shit. Anong army ninyo? Good shit. Ay, oh. You join me. You join me. Hello, Cap Dado. Very arrogant si Tulpo. Never thought I would vote for that. We are angry with Tulpo. The whole family hates Tulpo. Good shit, hintayin nyo akong tumayo. Hintayin nyo, gusto nyo. Kung hindi kayo makatayo, and then you want me to join you. No, it's the other way around. You join me. You follow me. Kasi naghanap kayo ng tapang eh. Naghanap kayo ng lakas ng loob para sino-sino ba sa inyo? Meron sino yung mga kasama nyo dyan? May mga general ba na kasama? Mga colonel? Mga PMayor ba? O mga non-PMayor? O paring mga civilian? Paring mga politiko ba? Lumantad kayo. Hindi kayo lumalantad. Doon pa lang pinapakita nyo, takot kayo eh. Takot kayo. Hindi, kaya pagka pinakita ninyo na natatakot kayo, it is contagious. Lahat ng tao nyo takot din. Kasi yung amo, takot eh. It is very contagious. Sabi ko nga sa inyo, pagka sa enkwentro, nakita ng mga sundalo mo na ikaw na yan, nanginginig kang ganyan, wala na mangyari sa atin. mamamatay tayo. Hindi, dapat ang mindset ng mga official ninyo, yung mga kasama ninyo, mga leader ninyo, putang na hindi pwedeng ganyan. Nang putya. Problema, wala eh. Kaya, kung gusto nyo nang may matapos, you join me, you follow me. Hindi na kinakaya. Paano ba sumali sa grupo nyo? Hindi, basta pagka nakita nyo ako, mas taboy sa loob ninyo na malitog yan ang gawa nila eh. Dapat sila natatakot sa atin, hindi tayo natatakot sa kanila. Mga animal yan. Binoto lang natin yung mga yan eh. Temporary lang yung mga yan. Every 3 years eh. 6 years, 3 years. Nasaan sila? Boto, liligaw sa inyo. Anong gagastusin nila pang eleksyon? Pambili ng mga boto? Pera nyo, pera natin. Yung mga kinukulimbat nila ngayon, nag-i-stack up na sila. 2028 na eleksyon eh. Pagkatapos nun, another 3 years, another 6 years. Tayo, permanent tayo. Hanggang sa ilagay kayo sa kabaong, permanent tayo. The whole 60, 70, 80 years. Kung bata-bata kayo, nag-abuso sa katawan, 40 years. Ay mag-exercise kayo. Ako swerte ko. Sabi sa akin ng doktor, yung puso ko, tinamaan ako, na-atake ko, etc. Ang swerte sa akin. Kaysa nakaganyan na ako, di ba? Ang swerte sa akin, ang sabi sa akin ng doktor, you must have undergone so much physical exercise, physical training, etc. Yung masyado daw na yung puso ko to the limit. I had my ranger training. Yun. Kasi daw yung vessels daw sa akin, ng puso ko, yung artery, kahit daw na barado na, 3 artery barado. Naghanap ng ibang dadaanan, doon dumaan, no? Kaya buhay pa rin yung ibang parte ng puso ko. Iba lang. Iba patay na eh. So, kailangan ko kailangan ko ng surgery. Not with this kind of system that we have. Kaya nga yung pang angiograma, angioplasty, pati nagtumulong pa yung OFW, nagastos, kaka-rally-rally na yan eh. Kaya nga, manigas, kakainis. Tapos magpapakamatay ka sa Pilipinas, hintayin ko na lang matake ko. Join me, you follow me. Wag nang join, you follow me. Hindi yung ako papasalihin ninyo. Kung kayo, confident kayo, tumayo na kayo. Tapusin nyo. Ngayon kung alanganin kayo, sinasabi ko nga sa inyo, sabihan nyo lahat ng miyembro nyo mag-ipon. 20 pesos a day, yun yung challenge. Gusto nyo makasali, gusto nyo tumayo, mag-ipon kayo, 20 pesos a day, that's 600 pesos a month. Kung kaya ninyo, 1,000 a month, ipunin nyo. This will take around 5 months more. Meron pa, nasa prosecution pa lang tayo. Wala pa si Colonel Lachica. May 3 Colonel pa silang, si Colonel Boransing, Panopio ba yun? Tsaka si Bahaw, Major General ba yun? Retired. Kung yun tama yung pangalan. Hinahanap pa nila ngayon.
Sila, yung tatlo, paunahin nila next week. Eh, paano yung si La Chica? Paano yung biglang patatalunin yung pera? Eh, sa kanya binigay kay Colonel La Chica yung pera. O, from Acosta, na naging hostile witness, at tapos tong Assistant Chief of Staff, na to, sige, yung mga papel, dokumento, itong mahawak, binigay yung pera kay Colonel La Chica. O, ba't hindi nyo gawing witness na? Tatalong pa kayo kay Boransing, kay ano, sana kay La Chica muna, and then kay Boransing. Kasi, paano tayo makikita tong mga, ano ba yan? Takot kayo kay La Chica. Ang tingin nyo, bias. Eh, hostile witness nga eh. Kinaklasify nyo nga ng hostile witness. So, kaya nga ano eh. Ano ba to? Trial by publicity. Ayun, ruling nga ni Escudero. Wag na kayo mag-trial by publicity. No? Tameme yung prosecution doon. Kasi talagang parang naparinigan na yung prosecution. Anga-anga. Hindi pa rin yung ano natin. So, ang ano dyan, ang topic natin ngayon ay ang totoong stupid. No? Ang totoong stupid. No? Kasi nadidinig natin stupid lagi. No? No? So, ayun yung ano natin, topic natin. Baka malihis eh. Very arrogant si Tulfo. Never I would vote for that. We are angry with Tulfo. The whole family hates Tulfo. Esther Renante. Ang problema, pagdating na eleksyon niya, mabait na naman yan. Tapos na iba nating iba nating mga electorate, yung mga nasa kung parplang places. Tapos kung saan kumabi si Tulfo, kakabit yan kung saan may pera. O paano na? So, yun yung problema. Then mananalo, then another. Kung kailan ba yan, kakapanalo pa lang yata, nakatatlong taon pa lang yata, si Erwin, no, yung Rapi, re-electionist. So, baka mag-national yan sa 2028. Baka mag-vice, magdadala yan ng hahatak. Kailangan nilang tipakin si Inday Sara para mabawasan yung kanyang 32 million. Yun yung binabalak nila. Kung di nila kayang ma-impeach ang Inday Sara, para hindi siya makatakbo, ang balak nila is tipakin yung mass-based support para maniwala yung tao na talagang may problema kay Inday Sara. Yun eh. Kaya sinisira nila. Eh ngayon, na yung salita ni Escudero kanina is dapat noon pa. Na-delay pa ng 1 linggo eh. Dahil sa, kung di nag-motion yung tawag ba doon, nag-motion siya o make statement yung attorney defense si Sison, no? Yung stricto, no? Yung nakakatakot na si Sison. Love you, Sison. Love you, attorney. Nakakatakot kasi yung aura niya, no? Seryoso na stricto na may lagi. Yun yung aura niya, no? Professional ang dating. Nag-motion siya. Bakit ganyan yung hinahayaan yung mga salita-salita ng prosecution? Naglalagay sila, nag-i-inject sila ng mga salita. Gaya nung huli, nung isang araw, kahapon yata yun, yung scam, sinungaling, mastermind. Sinabi ni Escudero doon sa kanya mga example, no? Lahat sila warning. So tignan natin ngayon kung may mag-violate diyan. Tapos noon, banat na naman yung bago ma-adjourn. Di ba daw nagsalita ng sinabihan na rin ni Escudero na sabihan si Vice President as the respondent, as the one in trial na wag magsasalita, no? Walang problema kasi nga ngayon, tarantado itong mga gago talaga itong prosecution eh. You know why? Kasi nagsasalita sila na sinisiraan ng Inday Sara. Magsalita ang Inday Sara para barahin yung mga sinasabi nila. Madinig mo naman scam, mastermind, sinungaling. Ba't di ka magsalita? Tama yung ginawa ni Inday Sara. Nagsalita. Ngayon, hindi ngak kayo tapos wala namang ebidensya. Yun yung hanapin nyo Inday Sara ek ng mga sinabi. Ngayon na date ngayon. 26, no? 26 ba? So
Sabi, yun yung nagsalita siya. Ngayon, piko ng tarantadong prosecution. Sila ngayon, sila ngayon nagrereklamo na nagsalita Inday Sara na isinasakay nila dapat i-reprimand na si Inday. Kaya nga itong mga to, wala talaga. Wala talaga. Alam nyo, tama yung sinasabi na hindi yung prime role mo as a prosecution is sirain yung i-guilty yung tao. Hindi. Mas mahalaga yung legal profession, yung mga batas na pinapairal. Kasi in so doing na gusto mong mag-guilty ang Inday Sara, ma-impeach, not to the point na sirain mo yung institusyon, not to the point na i-violate mo yung mismong batas na iniikutan ninyo. The same way with the Senate judges. Gusto ninyo kunyari may impeach kasi sa tingin nyo, dapat lang may impeach. Pero you keep it to yourself. Huwag niyo pakita yung bias ninyo. Pero in so doing, huwag ninyong sirain yung konstitusyon natin. Sinisira ninyo kasi guaranteed yung innocence. Bago makita yung guilt, nandun pa lang tayo sa prosecution na pinapayagan ninyo na kayo mismo mga judge ang nagsasalita ng masama kay Inday Sara. Mga bastos mga wala. Kaya nga sabi ko kahapon in the previous vlogs, like, share, subscribe. Pagka na umikot ang gulong at nagkaroon tayo ng pagkakataong baguhin ito, no? Sa tingin ko magkakaroon ng pagkakataon. Huwag tayong pumayag, hindi ako papayag, na yung impeachment na yan ay pakapangyarihan pa rin ng Senado. Hindi na pwede sa Senado. Sa Supreme Court na lang. Kundi kaya dun sa sinasabi natin na ang tag dun? Yung Council of Elders, Grand Council, Council of the Whole, yung ganun ba? Basta council na represented tayo 24/7. It solves the problem, petty problems, dark problems, all issues. Paksili ka, panik sa kanila. May magreklamo, panik sa kanila. Tapos, kahit sabihin ng Presidente Pipirman, puta na, di mo pwede pirmahan yan, gago ka. Pwede nila i-revert because the Council of Elders or the Council of the Whole or the whatever ek yan, ang gusto natin mangyari, meron tayong last recourse. No? Parang People's Court. Meron tayong last recourse. Kaya niyang isupersede ang Supreme Court. Kaya niya isupersede ang Presidente. Kaya niya isupersede ang Legislative. Yan, kaya. Kung baka sa yung buong power niya nasa kanila, taong bayan. At kaya rin naman natin silang tanggalin. Yun yung maganda Kaya natin tanggalin anytime. Magkaroon ka ng isang tulpo dyan, ang putang pwedeng yung mismong council i-vote out yung tao. Dito sa Senate, idadaan ka lang sa Ethics Committee. Kung may kapartido ka, etc. Wala mangyari, di ba? Doon, hindi. Pagka kunyaring merong ma-devise yung sistema in such a way na kailangan mo lang ng kahit yung ranging lang Kunyari, meron lang kalahati nung bumoto sa'yo ayaw na sa'yo. Tanggal ka. Kasi kunyari, bumoto sa'yo 10 million, 12 million. Meron lang 6 million and 1 na ayaw na sa'yo. Tanggal ka na. Majority wins pa rin. The same principle. Democracy. Kaysa na taon tayo magtsatsaga dyan sa ganyan? 6 na taon natin suswelduhan yan? Putang ina. 6 na taon niya magte-terrorize sa Senado at sisirain yung Senado natin. Hindi pwede Kaya nga sa akin, payag ako na isara natin ang Senado, isara natin yung yung Congress, buksan natin 2028. Sa nga, pagka mag-appoint na lang muna ng 18 na senator, 18 na congressman. Out of, kung sino may existing dyan, o kunyari, meron makukuha yung susunod na leader na one per province. Appoint. Tapos nun, ayusin natin yung electoral process natin. Wala nang gagastos sa eleksyon. Taong bayan na lang gagastos. Ang malaman natin gumastos na ibang tao dyan, mga dirty tricks na yan, na et cetera, disqualified yung Madali naman yun Pagka kunyari may nangdaya, may nanggulo dito sa isang, cancel yung doon. Cancelin natin yung doon, yung election doon. Pwede naman ganun
Tangina, gago kayo eh. Gusto natin ng eleksyon na maayos. Niloloko ninyong sistema ng Pilipinas. Di pwede yan. Sarado, mag-appoint na lang ang mag-appoint na lang kami. O yung council, mag-appoint. Okay, yung presidente, mag-appoint. O, tapos kayo, gago kayo. Ang gagawin ng mga gago ng mga kandidato, itong matino, kalaban nila, ang gagawin nila, magpiprint sila ng bolot ng mga election paraphernalia nito na kalaban. Palilitawin na ito umexceed sa gastos. Itong gagong gumastos. Pero ang COMELEC ang bisigan, ito. Kasi kakontsaba ito. Oh. Ito na naimik, wala, madidisqualify. Kaya pagka ganon, the whole area, pagka may ganon, the whole area, tigil yung doon. Tigil. Para lahat sila disqualified. May problemahin pa natin eh. Hindi na, mag-appoint na lang tayo doon. So, nasa prerogative na lang natin kung sino mag-appoint. Ang ganda, no? Takot kayo. Gago eh. Kasi yung Pilipino, walang disiplina nga eh. Walang kinakatakutan eh. Tapos kung in-effect yung ating death penalty, kundi hindi matakot lahat yan eh. Kundi kaya, yung isipin mo na lang, dadalhin ka at yung pamilya mo sa isla, naku, Isla del Muerte. O, di ba? Muerte ba? Muerto. Isla del Muerto. O siya, Island of the Dead. Isla del Crocodile. Isla del Buaya. Ayun, nandun sila lahat, sama-sama. And life will be so miserable for them. They will have to claw their, hukay sila. Yung hanggang sa matipak yung mga kuko nila, kakahukay ng lupa. They will have to do everything to survive. Hindi na pwede may chuper ka, meron ka utusan, hindi. Bara sila ngayon, sama-sama sila doon. Nandun sila, yung mga pangalan na, mga nadidinig yung mga pangalan ngayon, mga siga-siga, ay, nako, doon sila lahat. Nasa inyo yun, mga Pilipino. Kung ayaw ninyo, then, let's inherit, the young generation will inherit a stupid country, no? Yun yung natin. Thank you, Esther Renante, Lichen. Those Tulfok brothers, those rude animals should be expelled from the Senate. Those animals. Yun yung problema, Lichen. Tayo ganon, nandun na tayo sa level na yan. Pero sa mga ka-equal nila kuno, mga honorable, wala eh. They will not get away with it. They will get away with it. They will just be reprimanded, whatever. Ganun ba? Wala eh. Yeah, there's got to be a better system na kinakatakutan ng mga yan. Kasi arrogante sila eh. Abuso. Yun yung magsasalita ng ganyan sa impeachment court. President, vice president ang pinag-uusapan. May pamilya ang vice president. Papayagan ninyo yung prosecution na sabihin mastermind. Sasabihin mo na sinungaling. Sasabihin mo na scammer. Hindi nyo pa nakakausap yung pinagbigyan ng pera. May conclusion ng ganon. So bakit pinayagan yon? So dumaan ng isang araw, 2 araw, at saka nagbigay ng ruling ang Senate judge, no? Yung presiding judge, Escudero, na bawal na. Sa tingin nyo ba, yan? Tignan natin. Pero the thing is, sinira nyo na yung tao eh. O ano sasabihin ng mga kaibigan, kamag-anak? Pero sa atin, may batas tayo na pag kayong dangal mo, iniyuyurakan, may tinatawag tayo cyber libel, may tinatawag tayong oral defamation, di ba? Meron tayong mga ganong batas. Libel. Tapos ito, on TV, impeachment, vice president ka, tatakbo kang presidente. Walang feel ko relate ako. Kung putang ina ngayon, ako yung vice president, tas ganyan ako, ginaganyan ako, putang ina mga yan talaga. Ang lalakas ng loob nitong mga putang na mga lawyer na to. Ang lalakas ng loob ninyo. Nasa korte kayo. Di ba kayo nagkorte?
Di ba alam nyo na pagka nasa korte ka, dapat yung demeanor mo? Di, bawal nga magmura eh. Bawal nga lahat eh. Magsalita ka na maayos. Decency, professional, etc. etc. Hindi. Kung mag-aasta itong mga prosecution, lalakas ang loob. Gusto yung makasama sa isla? Gusto yung makasama sa isla? Gusto siguro, no? Magdala kayo ng magagandang gamit, ha? Doon kayo sa isla. Ay, nako. Kasi pinapakita nyo yung qualification ninyo para doon. Doon, dito sa isla natin, sa Isla del Muerte, ang kinakailangan lang dyan, arogante ka. No? Arogante ka na Pilipino, nagago ka, na inaapi mo kapwa Pilipino mo. Ayun, qualified na kayo. No, for a lifetime accommodation. Lifetime yan, mga attorney, lifetime accommodation. Hanggang sa yung balbas nyo umabot sa lupa. O, di ba? Hanggang ma-hernia kayo, hanggang lupa. Kakapi ko ng pananim dun. And I can, kung ako nga yung masunod I can go there once in a while and visit you. Pakakita ko dyan ng aanga-anga pucha sa paking ko Ang daming Pilipino ninyong tinarantado. Mga walang niya kayo. Ang daming Pilipino ninyong ginago and you continue to do so with arrogance. Tapos gagamitin nyo yung korte natin, yung mga batas natin, laban sa mga Pilipino na sinasabi lang yung karapatan nila. Sinasabi lang yung tama. It should end, mga kababayan. It should end. Titi Bird, magandang gabi. Magandang gabi. Syam, Musa, please enlighten us how confidential funds works. May pera. Nasa treasury, may project ako, may niluluto ako, may overall objective. Overall objective is anti-CPP, NPA, NDF. For example, kung yun yung ng confidential fund. Kung di kaya, yung project is crime-related, which is kunyari droga. So, yun, may overall objective. Katapos nun, yung agency mo na connected dun sa drive ng overall objective ng government of the Philippines, may mga lead agency na tinatawag. But in this case, kunyari, Office of the Vice President, it happens to be na nag-deputy, siya ng vice chair siya ng NTF-ELCAC. So, in her capacity as a vice president, yung tulungan niya yung presidente ng Pilipinas who happens to be her running mate, unit team, akalaan mo, ganun-ganun sila. 2022. So may mga proposal. DepEd ang binigay sa kanya instead of SND. Hinihingi niya yun, SND. Pero ang binigay sa kanya ni Marcos, ayaw ni Marcos kasi baka maalagaan masyado yung military, ikudita si Marcos. Yun yung reason doon kaya hindi binigay. So, binigay sa kanya DepEd. Mas bagay sa iyo yan. Okay, DepEd. NTF-ELCAC, pagtayin mo, saan kang nagre-recruit ng mga bagong NPA? Sa mga estudyante, mga eskwelahan. O paano ka mag-ooperate na maiwasan yung mga nare-recruit kasi nakikita naman, visible, sa mga enkwentro, pa rin mga bata. Panay 15, 16, 1980s ako, 1983 PMA. Na-enkwentro ko 15, 16, 17. So this has been going on for a long time. The Vice President and NTF-ELCAC decided it has to end. Kumbaga sa may production line ka ng CPP-NPA, nandiyan ang military, kaya nga National Task Force to end local communist terrorists. NTF-ELCAC. So para matapos yung recruitment, yung production line nila. Kasi pasok ka military, pasok kami. Uy, bagong graduate ng PMA, gusto maraming medalya. Blusob. May production line din ng armed forces ng mga sundalo. May production line kasi nagre-recruit, nagre-replace, nagte-training. Ang pagkakaiba, yung training na sundalo at yung armaments ng sundalo, equipment. Minsan maganda yung equipment ng mga NPA, AK-47 pa sila. Kaya compared sa atin na
M16. Mas gusto ko AK-47. Kasi very loose yung parts. Kahit itubog mo sa tubig, sa putikan, malagyan ng alikabok. Yung Armalite, pagka hindi nakasarado yung dust cover, malagyan, wala na yung baril mo. Delikado yon. In an encounter na harap-harapan, pagka nag-stoppage yung baril mo, patay ka. Alam ka naman, dali mo yung sidearm mo. Bakit mo dadali yung sidearm mo? Sasabihin ng sniper, ayun, official, naka-sidearm. Nung bata-bata ako, dinadala ko yung 45 ko sa likod ng backpack. Sabi sa akin, sir, paano mo naman magagamit yan? O nga naman, ano? Kasi pagkasusot ko dito, o kaya dito, kitang-kita ng sniper. Putang ina, official yun, no? Katabi pa ng radyo. Confirm, katabi ng radyo. Kaya hindi ako pumapwesto sa tabi ng radyo. Hindi ako pumapwesto sa tabi ng radyo. Ayoko mabaril, eh. Kaya doon ako sa, either sa harap, o kaya doon sa bandang likod. O harap, sa lead scout, o kaya guide. Tapos ito na yung team leader. Tapos noon, radyoman, assistant radyoman, contact person. Doon ako tumatayo. O kaya in between ako ng dalawang team. Doon ako sa gitna. So meron akong one team sa harap, may one team ako sa likod. Paminsan-minsan nagle-lead scout ako eh. Na yung type ko lang yung parang feeling ko na wala nang kakwenta-kwenta itong ginagawa natin. Doon ako sa harapan, parang yung lahat ng balahibo ko. Nakatindig. Pagka nasa harapan ka kasi, lead scout, feeling mo, nag-iisa ka. Feeling mo, nag-iisa ka eh. Ikaw, wala nang sundalo sa harapan mo. Pag ikaw nandun sa bandang likod, feeling mo, kahit tamaan pa yun na sa harapan, okay lang. May mga tatamaan pa sa harap, may lalaban pa dyan. Pagka oras ko na lumaban, lalaban ako. Yung ganun ba? Kumpiyansa ka kasi may tao sa harap mo eh. Pero pag ikaw nasa harap, naramdaman ko na yon kasi nagdi-lead scout ako. Pati nung ranger training namin, kasi doon sa team ko, panay-official, nagro-rotate kami kasi yung lead scout. Yung pinaka-mainit ang ulo dyan na lead scout ko, yung pinaka-magaling ba, pinaka-seryoso, si Lucero. Si Lucero, yung namatay. Nakauna-una na naging division commander. For chief of staff yun eh. Si Lucero. Dan Lucero. Dating ano yan eh, spokesperson ba o aide ni General sorry sir. Kasama ni Digong Esperon. Yan, ni General Esperon. Yan yung mga if I remember right, kundi si Dan Lucero, si Dobby Miranda. Pang chief of staff material yung mga mista ko eh. So, dami nila, So, yan yung kwento na makatindig talaga balahibo mo. Tsaka hindi ka dapat umaalis yung tingin mo sa harap. Tsaka laging unsafe yung baril mo. Yan yung mahalaga doon, Naka-unsafe laging, Pero yung kamay mo nakaganyan. Pero naka-unsafe na. So, pagka alanganin, pasok agad yung kamay, daliri. Yung action lang na nakaganon, tapos nang papasok mo para madaling yun. Kasi pagka natalisod ka, and nakalabit mo bigla, naka-unsafe na yung baril mo eh. Kasi pagka may nakasalubong ka bigla at kinakailangan putok, wala ka ng segundo lang ang pagkakaiba nun. Ikaw naka-safety ka, na-confuse ka, kinalabit mo, naka-safety, yung kalaban, hindi naka-safety ka. Talo ka eh. So, tsaka lagi ka dapat nakatingin sa harap. Ayan yung ko. Swerte ko nung nag-lead scout ako, na hindi ako maingay sa likod, tapos sabi ko, pass the word. Pass the word. Katingin ako sa harap, pass the word. Wag maingay. Tapos nalakad ulit ako. Maingay. Tapos humarap na ako sa kanila. Then din ako nakatingin sa harap. Delikado yon. Pwedeng mamatay yung buong tropa dahil doon. Kaya ako naman, official eh, siga eh. Sabi ko, tingin ako sa likod. Putang ina, sinabi nang tumahimik kayo. Nagbumurahan kasi. Putang. Kasi papanik na ganyan, pagpanik na ganyan, bundok na ang tarik eh. Pinanik namin. Kaysa sa umikot kami, pinanik ko, diretso. Pinanik namin. Tama-tama nung iniwanan ko yung baril, yung dala-dala ko yung radyo, 187 at saka yung
machine gun. Ako lahat nagkarga nun. Lakas ko nga nun eh. Galing akong US Ranger eh. Ang lakas ko, pagdating ko doon sa dulo. Wala ka naman ako pa magpanik yan. Binitawan ko, nilaglag ko lahat. Pak, pak, pak. Akan yung bandolier ko. No. Dala ko na yung bandolier ko. Bandolier. Yeah, bandolier. Tapos noon, nagkataon yung smoke grenade nandoon nakagilid doon sa backpack ko. Doon nakakabit. Kaya naiwan ko yung smoke grenade na kinailangan ko eh. So pagpanik ko, may bandolier ako, naka-baby ako, tapos pumanik na ako. Nauna, pagdating ko sa taas, hinintay ko lang yung pangalawa na sumunod sa akin, which was si Corporal Borigas. No, first company na to. Tapos no, sumunod yung guide, yung ITA, no? Si Manong. Tapos no, si Abat, Sergeant Abat, Corporal Abat din, na-demote siya noon eh. May babae kasi nag-aabol ng alimony, no? So, hindi ko pa sinasabi yun. Chismoso. Anyway, guwapo kasi si Abat eh. Dami sinabi. So ngayon, nung maingay eh. Sabi, pass the word, timing. Pass the word, timing. Maingay pa rin kasi nadidinig mo yung murahan. Kasi kawawa yung nasa likod at nahuli na. Virgin na virgin pa yung bundok na tapak eh. Pagka tumapak ka, naghalo na yung basa at saka yung yapak ng combat boot. So madulas na. Kaya yung pumapanik, maingay yung paghawak sa mga puno o kung kunyari tumutubo, mga ratan, kape, mga ganun ba. Maingay. So mga palm, no? So mga mayang na puno, saplings, yung maingay talaga. Tapos nadudulas bigla. Putang ina yan, ganun ba? Na nag-curse. So tumingin ako. Putang na, sinabi na wag maingay. Tapos nakatingin ako, hinintay ko, na tumahimik. Pucha, pagharap ko, NPA. Yun yung pucha. Buti na lang, hindi nakatingin. Katalikod eh. Pucha. Nangatog yung tuhod ko. Para ako napanata ni Pacquiao. No? Nangatog ang pucha na. Yun pala, ganun pala pakiramdam. Tapos, gumanon ako agad. Gumanon ako. Tapos may nakita ako. 2, 3, 4, gano'n. Tapos, makain. Tumutunog yung mga kaldero. Yung mga nila. Nanto. Sabi ko kay Borigas. Borigas, nakita pa tayo. Hindi siya, hindi tayo pinatukan eh. Putangin, iniisip ko pa rin. Yung kaya ko tinatong yon, yung mga irrelevant, Your Honor, irrelevant. Swerte ko, hindi ako nakatingin. Isipin mo kung nakita ako nun, inupakan ako, rat-rat ako, patay ako. Wala akong kalaban-laban. Nakaganyan ako, hindi ako nakatingin. Swerte pa rin ako. Pagharap kong ganyan, nakaganyan na ako. Naka-unsafe naman ako eh. Tapos, titignan ko yung likod, kaya sabi ko kay Borig, siya naman talaga yung lead scout eh. Pagka nakita tayo, nakaramdam, ma-alerto niya, panata mo na para meron na tayong, tawag dito, body count. May body count tayo sigurado. Medalya na yung sigurado. Kaya may body count ka. Kaysa naman makatakbo, yung gano'n. Pero kumakain sila eh. Nandito sa ibaba siya, pababang gano'n, logging road. Nandito yung mount, dito sila kumakain. Kitang-kita mo naman yung silhouette ng mga katawan. Ayan, yan yung Tapos lumapit kami, ginapang namin. Sabi ko, lapit-lapit na. Enough na we have to rush them up kasi nga, isang hagis lang ng granada sa amin. Within range kami ng throwing ng distance ng granada. Mga lang kami eh. Siguro mga 15 meters away. Mga ganon. 15-20 meters away. Shorter than a firing range. Malayo pa yung firing range. 25-30 meters ang firing range. Mas malapit yung distansya. Kasi ito siya. Kitang-kita mo siya. Nandito lang kami sa ibaba. Yan. Nauwi sa... exciting talaga yun eh.
Kaya yun, batang-bata. Yun yung kwento. Batang-bata, 16, 17. 17 at 15 yung nakuha namin. Umiiyak, no? That was 1985, 86. 86. 1986, bago mag-February Revolution yun. Nandun ako sa Cagayan Valley. 1986, I was a second lieutenant, promotable na kami ng March 11. March 11. So, yun. Bata pa no, no? Ngayon, ganyan pa rin. That's why, nandun ako sa nag-explain ng yung confidential fund. So, 125 million, kung isipin nyo, is malaki. Pero kung i-compare mo yung 125 million sa 4.5 billion ng Office of the President, na anong ginagawa? That's why doon pala nga may mali na eh. Sa tingin ninyo, yung Office of the President na 4.5 billion yung intelligence fund, no? Intelligence fund. Wouldn't it be logical na may mas wisdom na lahat yun wala na, ilagay mo na lang sa isang intelligence agency, Department of National Intelligence, DINE, DINE, Department of Intelligence, pwede nga, DICE, no? Pwedeng National Intelligence Security Department, NISD. No? Yun yung iniisip namin, mausap-usapan namin ng mga FGF na senior, no? Consultants, mga senior officers ng FGF. Isipin niyo kung lahat ng intelligence, kung ano ninyo sa Google, total intelligence and confidential funds appropriated by Congress in the fiscal year 2025, 24, 25, 26, 2027. Tingnan niyo yung total. Sa presidente parang 4.5 billion. Ilan yung sa AFP? Halos 1 billion. Sa PNP, sa Congress, sa Senate, etc., etc. All agencies. Ilagay na lang natin sa isang department. Let the National Intelligence Security Department be the one to say yes or no kung meron kang intelligence proposal. Because they will have the staffing, they will have the expertise, they will have the people, and they will have the in-house auditor na nagro-rotate na intelligence trained yung mga auditor so they know what to audit. Diba? Kasi yung Office of the President, 4.5 billion, wala tayong alam. Pero, impeachment ngayon, worried ang taong bayan daw na yung pera ng taong bayan ay ginagasto sa tama yung confidential funds at saka intelligence fund. How hypocritical. 125 million per quarter. Tinigil ng third quarter ng 2023. Nabuisit na si Inday. Putangin na, inyo na yan. Ayaw ko na. Inyo na yan. Kasi, binablog na namin na, nagbablog na kami noon, 2023. Hindi pa. Na, ang inaano lang namin, parang 2024 na ako nagsasabi na pinalamanan kayo napalamanan kayo ng putang ng mga Marcos na yan na? So, yun ang intensyon. Yung pera galing sa Office of the President, yun pa lang So sa impeachment, lagi nilang binabara objection na kung yung tanong ay saan ba galing yung pera? Office of the President. So ang tanongin nyo, yung Office of the President, ibinigay niya kay Inday Sara. Meron naman silang plano. In-approve. So balik tayo doon sa tanong. Merong ganyan, overall objective, either CPP-NPA or NDF, and then merong criminality, no? So sa criminality, kunyari, ang agriculture, ang hinahabol ay mga smuggling. Para nakalusid yung smuggling nung sinong kokak yung nag-smuggling daw na depriving the country of how many billions.
Kita niyo yung presyo ng sibuyas, naging 800, 750 per kilo. Dahil sa smuggling, rice smuggling, etc., etc. And that happened in a time when President Marcos was the DA secretary and he had intelligence fund. Di ba? Ba't di niya nakita na yung nag-smuggling galing sa pamilya niya? So, saan napunta yung intelligence fund? Yung confidence, wala nagtatanong. Kasi nga, at that time, mabango pa. Okay pa siya. Nabudol nga tayo lahat. So, ngayon, na after 4 years, ang tinitira nila ang Inday Sara. So, merong proposal para ma-release yung funds. Pagka okay na, release yung funds, appropriated, and then, yung presidente, DBM issue, SARO, etc. Ayan yung pera. Gastusin mo, meron namang na liquidation. Dinisburse yung pera, ililiquidate yung pera, pero yung may certain leeway pagdating sa confidential and intelligence fund. But let me state yung aking thinking dyan, yung confidential intelligence fund, mga kababayan, that's why we have to change the system kasi nagiging ticket yan para sa korupsyon. Kasi pagka medyo may leeway, yung how do you tell is confidential and intelligence operations, hindi ka classify, hindi ka security rated, hindi ka na magtatanong. Kagaya yung SDO, hindi na nagtatanong. Yung assistant chief of staff, hindi na nagtatanong. Sila Laika, hindi na nagtatanong. Kasi may basbas ni Inday Sara. Not that I am saying na something ang happening. No. They still have to prove that Inday Sara malversed the money. Misuse of funds na ang tawag. Na yun yung isang topic natin actually yun partly, no? Ang is yung misuse of funds. Now, ang doon, ayusin na lang natin yung sistema na isa lang ang may hawak. Gusto ko tanggalin din, sa akin gusto ko tanggalin mga kababayan, yung power of the purse, yung pera sa Congress, sa Senate. Kasi itong mga gagong to, Senate, Congress, sorry sa inyo hindi lahat gago pero maraming gago. Ang punto, inabuso na masyado. Idatanggal nila sa Supreme Court, mababago nila yung na Supreme Court, yung takbo. Idatanggal nila sa COA, magiging yung COA. Kasi budget ang pinag-uusapan. Remember nung way back, natatandaan nyo si General Almonte na very proper officer, a decent officer na father of the RAM, isa sa mga original na mga advisor ng RAM. Siya, General Cañeso, Almonte Cañeso, ganon. He was the head of the intelligence economic EIB, Economic Intelligence EIB Bureau, no? Para malaman yung mga smuggling na yan. Alam mo, arrogant ng Senate ba yun? 1 peso budget. For me, when your Senate and your Congress nagsasalita ng ganyan, arrogante na, mayabang na Imagine, sasakalin nila yung budget ng isang agency para lang magkautaw ka. Ganon din ang gagawin nila sa DNR, mining, ganon ang gagawin nila sa all the agencies. Pipigain nila. Sa AFP, kaya ganyan yung AFP Aw. Kasi, yung modernization fund na inihingi nila, tatapyasan nila. Ngayon, ang AFP, kung gustong legacy ang hinahabol ng mga general, para yung mga juniors nila may mamanahin. Aw sila. Sit. Ganun na yung AFP natin. It's because of Congress, Senate, na abusado. Tinaganyan yung pera. Tanggalin natin yun. Batas na lang kayo. Tanginan nyo. Baguhin natin yung proseso. Di wala na yung pera sa kanila. Sino magdadanggal? Dapat yung pera na ek-ek na yan, nasa atin. Nasa atin talaga. Council of Elders ang solution doon. Tayo mag-ano ng budget. You can hire all the people or we have the people na
isipin lahat yan, ibabato sa iyo, sila mag-justify, blah, blah, blah. Marche-check mo, insertions, etc., etc. Oh. Nireview lang, nireview. For scrutiny. Tapos dating sa presidente, pirma mo na. Oh. Yung, basta, sa totoo lang, basta pera, gusto ko control natin eh. Sa totoo lang. Given a bureaucracy na mabagal, tas babagal lalo, mas maganda yung mabagal na rin lang kesa sa tinatarantado tayo. Paano mo habulin yung 1 trillion na ninakaw? Yung alam nyo, paano hindi nyo alam? Another 1 trillion. Kasi kung 30% of 6 trillion ang nanakaw, that's 2 trillion. Taon-taon ang ninanakaw. Ang alam pa lang natin, 1 trillion. Hindi. Ang alam natin is 1 trillion sa ilang taon ng DPWH. 1 trillion lahat. 1 point something trillion. Pero taon-taon, kung maglalagay ka lang ng 25% plus another 5%, etc., etc., as yung commission rate ng lahat ng dinaanan, 35% na kamo. 30%. 6 trillion. Ano 30%? 2 trillion. Easily. No-brainer. 2 trillion ang ninakaw sa atin. So yung 4 trillion, kung ang kinikita lang natin 4 trillion to 5 trillion, utang talaga tayo. Kasi kulang yung pera Wala pa yung pera. Kaya nababaon tayo sa utang taon-taon. So doon, again, dapat ituwid natin yon. Kinakailangan, huwag tayong gagastos. Tapusin na natin yan. Walang gagastos ng higit pa doon sa projected na kukolekte natin. Kung ang collection natin 5 trillion lang, 5 trillion lang. Minus kakagad ng 10%, 500 billion. Tabi na yon. Savings. Tabi na natin yon for the rainy days. So meron lang tayong operational na 4.5 trillion. So magkano yung pumupunta sa O1, sa sweldo ng mga empleyado? Magigpit tayo lahat ng mga tatanga-tanga dyan, tanggalin natin, lahat ng redundant na agencies, tanggalin natin, etc., etc. Yung kailangan na agencies, yun yung gawin natin. Make it tight. We don't have to have an armed forces na madami. We don't have to. Kasi sinusweldohan mo But what we should have is a reserve force na hindi mo sinusweldohan na marunong at handa, equip sila. So that yung pera, hindi yung araw, magkano susweldohan mo naman yung isang sundalo, 40 mil, 30 mil, 50 mil, isang tinyente, 50 mil. Ipin mo yun, ilan yan, ang dami, di ba? So kung naging lean and mean yan, you can use the money in other things that will strengthen yung reservists natin. That you're talking of 50 million na pagka may baril siya, pwede pa niyang ipamana sa asawa niya, sa anak niya, etc. Basta license, meron tayong database ng ari-ari na mga baril, registered kunyari doon sa barangay o sa whatever. Because we make a barangay a fortress. Parang ganon. 48,000 na barangays, kayang depensahan yung sarili niyang barangay. You have 200, 1,000 fighting people there. 200, o gawin na natin 400, 500. That's a battalion per barangay. Kaya nilang i-repel kahit anong atake. Hindi na uubra kasi yung mga drone na yan, yung mga ganun-ganun, hindi ubra. They have to capture the people. They have to fight the people mano a mano. Saka, ngayon, kung maglalagay ka ng mga bases dyan na yun talaga titirahin ng mga drone, mga tactical warhead, yun yung talagang pupuntirin ng mga aerial swarm, mga aerial bombing, etc., etc. Yun yung lulusubin. Di naman tayo ganon. Kaya nga yung mindset ng ating mga, sorry sa mga official natin, sorry. Alam ko, nag-CGSE kayo, alam ko na nag-aral kayo ng strategy and ek-ek. Pero ang pinagtataka ko, kung nag-aral man kayo ng mga strategy at kung saan sa kayo natapos, bakit ganyan? Stupid ang dating. Lalabanan yung China, hindi kayo mananalo.
Ay ba't ang lakas ng loob nyo labanan ng China? Sa akin, hindi sa naduduwag. Ano ko yung dagang kalsada. Survivor nga eh. Lalaban ako, pero yung may pag-asa akong manalo. Protracted. Yung ganun ba? I have 120 million. What is your greatest asset if you are going to war? What is your greatest asset? My greatest asset is the Filipino people, 120 million. I convert kalahati niyan as fighter. Ang maganda niyan, kalahati niyan fighter. Pagka namatay yung fighter, magagalit yung mga magulang. The insurgency war taught us that mamatay ang isang NPA, papalitan ng kamag-anak, magagalit sa sundalo. Motivation eh. Patayin mo yung kapatid ng isang NPA. Isipin mo, mamatay yung anak nila, umuwi, bangkay. Umuwi. Saan sila galit? Galit sila doon sa nag-recruit. Oo. Pero mas galit sila doon sa pumatay. Kabata-bata niya, pinatay nyo. Sasabihin ng sundalo. Kung di namin nabaril yan kami binaril niyan Oh. Wala. Sa isang magulang na nagpalaki ng 15 anyos, tama ng loob. Well anyway, so yun yung dapat ang thinking natin is kaya nating lumaban. 60 million Filipinos. That will give them hell. Pumatay lang ang bawat isa dyan across the board, across the average. Tig-10 ang bawat isa. You're talking of 600 million. Ubus ang reserve nila. Ang reserve ng China is around 700 million. 2 million yung army nila, ang armed forces nila. Imagine, kahit ang dami ng barko nila, landing sila dito, sige, pasok kayo. Ubusan tayo. But sa tingin nyo ngayon, are we ready to fight them? No. We are ready to be enslaved by them. That's the hard truth. And all this talk about sovereignty, it's stupid. Again, in other words, stupid.